Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung latest na statement mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos in relation sa pagkahuli ni Saldico. Yan, 1 hour pa lang. Sabi ng ating Pangulo, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Nagpaabot na rin po ng reaction si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Yan yung kanyang post. Sabi ni Laila de Lima, with the arrest of Saldico, the Philippine government should waste no time in fast-tracking his deportation. Dapat harapin na niya ang mga kaso laban sa kanya. Panumpaan niya sa tamang forum, sabi mga kababayan dito ni Laila de Lima, yung mga aligasyon niya at isiwalat sa mga investigasyon ang lahat-lahat ng mga nalalaman niya, maging mga ebidensyang meron siya ukol sa manumalyang flood control projects. Pagsabay-sabayin natin ang investigasyon sa mga aligasyon na kinasangkutan niya. Dahil tulad sa impeachment, hindi dapat itingga ang paghahanap ng katotohanan hanggat mapanagot lahat ng kurakot. Kasi ginagamit po ito na sangkalan, palusot ng mga DDS para i-divert yung attention sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. O di ba? Una yung krisis sa Middle East. Dapat daw unahin yung krisis sa Middle East kaysa sa impeachment. Ngayon na nahuli si Saldico, dapat daw unahin yung mga issue sa flood control, ibalik daw sa flood control, wag daw sa impeachment. Bakit hindi pwedeng pagsabay-sabayin? Diba? Pwede man naman na pagsabayin yung impeachment saka yung pag-address sa krisis sa Middle East. And the same way, pwede naman pagsabayin, idagdag pa yung sa flood control scandal. Ngayon na huli na po si Saldico. Lahat na issue mga kababayan gustong gamitin na palusot ng kampo ng mga Duterte para ilihis ang issue sa impeachment. Ito yung fake news ni Marlica. Breaking fake news, si Marcos Jr. Hindi totoong nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Saldico. Aniwala sa inyo, kayo lang ng mga sinungaling. Babalik siya within 1 to 3 weeks, sabi ni DILG Secretary Rimulya. Ngayon, ibalik muna natin sa issue ng flood control scandal kasi yon ang isyung mainit ngayon. At pag flood control scandal, hindi mawawala mga kababayan ang pangalan ni Chis Escudero. Pilit mga kababayan pinagtatagpan ng mga DDS ang kinasangkutan ni Chis Escudero. Hindi nila binabanggit. Pilit binabaon mga kababayan yung issue sa donations na tinanggap ni Chis galing sa kontraktor. Diba? Yung 30 million, yung campaign donation mga kababayan na tinanggap ni Chis Escudero at inamin niya sa press con, di ba? 30 million. Pag tiningnan natin ng mabuti, lumalabas na link siya po sa mga budget insertions sa DPWH mga kababayan. So ang issue mga kababayan kay Chis Escudero, hindi siya simpleng political attack o coincidence. Ito po ay simpleng seryosong usapin ng conflict of interest at paglabag po sa election law kung saan mga kababayan yung pera mula sa kontraktor ay tila sinundan ng bilyong pisong mga projects mula sa gobyerno. Sa ilalim po ng batas, hindi po pwedeng
Yung actual corruption lang yung pinaparusahan. Dapat pati yung galaw na nagpapakita ng malinaw na undue influence at saka unfair advantage. At sa kasong ito mga kababayan, yung pattern hindi po siya aksidente. Ito po ay sunod-sunod, sistematiko, at saka kapansin-pansin. Kaya lang ayaw nilang pansinin. Tama po? So ang simula nito, yung 30 million pesos na donation, yung campaign fund. Hindi po siya maliit na halaga, yung 30 million pesos. Naliliitan kayo niyan. 30 million pesos na tumataginting. Hindi siya ordinaryong suporta. Diritsahang admission ng donor mismo. Ayan inamin ni Lawrence Lubiano, yung presidente mismo ng Center West Construction, na nagbigay siya ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Escudero. Sa totoo lang po, legal red flag siya sa ilalim ng Omnibus Election Code. Bawal po ang tumanggap ng donation mula sa government contractors. Ang layunin niya, maiwasan ang tinatawag na pay-to-play politics. Ang problema, contractor mismo yung nagbigay kay Cheese na kung saan aktibong may kontrata sa gobyerno. Ibig sabihin, pasok siya sa prohibited category. Ang palusot po, alam na ninyo, yung mga lumabas na balita na personal daw na pera ng kontraktor. Isaan galing po yung personal na pera ng kontraktor kung hindi sa negosyo niya? Tama? Sa mga kontrata, hindi daw pera ng kumpanya. Tinanggap daw ni Escudero in personal capacity. Sa legal analysis po, hindi ganyan kasimple. Ang batas po ay hindi tumitingin lang sa label ng pera. Tinitingnan din ito yung substance over form. So ang tanong ngayon mga kababayan, kung ikaw ay isang kontraktor na may bidyong kontrata sa gobyerno, kahit personal mo pa yan, wala ka bang vested interest? Natural, mayroon. Tama po? Malinaw na may conflict of interest kahit personal po yung pera. Kahit personal yung pera, yung relasyon po nananatili. Tama? May existing financial stake sa gobyerno, yung company. Ang resulta, maliwanag po na conflict of interest. Malinaw yung circumvention of the law through technicalities. Mahilig sila sa ganon. Puro technicalities para makalusot. Para yung impeachment kay Sara. Puro sa technicalities yung takbo sa Supreme Court. Ngayon, pag-usapan natin yung COMELEC versus Supreme Court. Sa totoo lang po, hindi pa tapos yung laban dito. Sa unang desisyon, clear mga kababayan, ng COMELEC yung donasyon. Ngayon, ang critical development sa kwento, ang Supreme Court mga kababayan ay nag-utos ng review sa kaso. So ang ibig sabihin nito, hindi kumbinsido yung Supreme Court. May nakita sila na posibleng paglabag. Sa legal world mga kababayan, malinaw na ito ay signal. Hindi po settled yung issue. May bigat, madaling sabi, yung duda. Ngayon dito tayo sa issue ng insertions. Biglang lumaking pundo. Ang involved na amount mga kababayan, 142.7 billion pesos. Ito yung tinatawag na BICAM insertions. So ito yung mabigat na usapin mga kababayan. Ngayon, ipaliwanag natin kung ano yung ibig sabihin ng insertions. Yung mga insertions mga kababayan, ito yung last minute changes sa national budget. Ginawa siya sa Bicameral Conference Committee. Kilala siya bilang dark stage mga kababayan. At dito, sabi sa mga balita, lumalabas at sa investigasyon ng Senado, testimony ni Yosik Bernardo at investigasyon mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee, lumitaw sa mga kwento nagtulak ng insertion si Cheese Escudero. Yun din ang lumabas sa mga reports mga kababayan ng Vera Files at Rappler. So itong insertions na to na billion-billion, hindi siya minor adjustment. Ito ay massive reallocation mga kababayan ng pondo. At sa nasabing insertions,
lumabas sa mga balita, mga kababayan, 9.1 billion napunta sa Sorsogon, yung lugar mismo ni Chis Escudero. So yung legal concern dito, unequal distribution. Habang maraming rehiyon yung nangangailangan talaga, ang tinatawag na lion share ay napunta sa Baluarte, sariling lugar ni Chis Escudero. So ito ay posibleng paglabag sa tinatawag na equitable distribution of public funds. So ang pinaka-delikadong link, mga kababayan, yung contractor projects doon, ang sumalo yung Centerways, kaibigan ni Chis Escudero, yung may-ari si Lubiano, Lawrence Lubiano po. So ito na po yung core issue dito. Yung Centerways nakakuha po ng 5.4 billion flood control projects. Karamihan dito nasa Bicol at Sorsogon. Ang timeline pattern, mga kababayan, una, noong 2022, tumanggap si Chis Escudero ng 30 million donation galing doon sa contractor. Then sumunod na taon, bilyong proyekto po ang na-corner ng contractor. Same region, same political influence. Di ba obvious, mga kababayan? So ang legal implication nito, ito po ay textbook example ng quid pro quo, ang ibig sabihin palit pabor. Yun ang magiging reading ng kahit sino sa mga observer, di ba? So donasyon, ang kapalit proyekto. Sa totoo lang po, ganun man talaga ang reality. Kaya yung mga kontraktor, sila yung nagpupundo sa mga winnable politicians para, that is public knowledge. Di ba ang karamihan sa ating mga politiko, ang mga donors nila, mga kontraktor sa gobyerno, pwedeng sa public works, pwedeng sa iba pang mga mga contract sa gobyerno, sa mga supplies tulad sa DepEd. Gano'n naman talaga po yung kalakalan. Public knowledge, matagal nang gawi, practice, nakagawian na po. So, donasyon muna, ang kapalit po, proyekto, political access, then financial gain. Then punta tayo doon sa mga iskandalo na na-expose po, yung flood control scam. Reality check po tayo, sa kabila ng bilyon-bilyon na pondo, patuloy pa rin yung mga pagbaha sa Bicol. Yung halimbawa nito, mga kababayan, yung bagyong Christine. So yung logical conclusion, mga kababayan, it's either palpak yung proyekto o hindi maayos yung implementasyon. Yun ang subject ng pinapaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O worse, ghost projects. So sa alinmang senaryo, mga kababayan, may accountability failure na makikita po. O ngayon, doon tayo sa claims ng mga whistleblower during the investigation. Sabi, may komisyon or porsyento umano yung mga contractors kapalit ng inclusion sa budget. Ngayon, sa legal classification, pwede po itong pumasok, mga kababayan, sa Graft and Corrupt Practices Act. Pwedeng plunder kung systematic o malakihan. Yung plunder po, kasong plunder, 50 million up. So makikita natin dito yung pattern-based evidence, mga kababayan. Hindi siya isolated incident. Systemic po ang allegation. So makikita natin to doon sa mga testimony, lalo na po ni Yosek Bernardo, dating Yosek Bernardo ng DPWH. Na-mention niya yung 280 million na kickback. Matatandaan ninyo, mga kababayan, noong November 2024, pinalawak ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang naunang testimonya. Ayon sa kanya, base dito sa ulat, ang kabuang halaga na naibigay para kay Chis Escudero daw umabot sa 280 million sa halip na 160 million lamang. Dalawang tranche daw ng paghatid. 160 million ang unang bugso ng pera na unang naiulat noong September 2025.
Then nasundan 120 million pesos na karagdagang halaga na idinagdag sa testimonya ni Bernardo na nagdala sa total na 280 million pesos. Karagdagang halaga sa testimonya mga kababayan ni dating DPWH Secretary Yusek pala Bernardo na nagdala sa total na 280 million pesos. So yung role ni Maynard Ngo, ayon kay Bernardo, si Maynard Ngo, CEO ng Cherry Mobile at dating Special Envoy to China, ang nagsilbing middleman daw, mga kababayan. Ang pera ay inihatid di umano sa Cherry Mobile Building sa Manila. So pinagmula ng pondo, ang halagang ito ay katumbas di umano ng 20% commitment o kickback mula sa mga flood control at infrastructure projects na nagkakahalaga ng 1.4 billion na isiningit sa pambansang budget. So yung DPWH, mga kababayan, naging piggy bank. So makikita ninyo dito, mga kababayan, sa kwento ng balita, yung political influence, political interference. Hindi po hindi DPWH ang nagdi-decide. Political insertions po yung nasusunod noong panahon ni Cheese at saka ni Saldico sa BICAM. Ang resulta, mga kababayan, nasasakripisyo yung technical priorities. Nawawala yung integrity ng budget process. So ito po ay malinaw na abuse of legislative influence. So comes now the ethical collapse sa isyong ito, mga kababayan. Position versus conduct. Bilang Senate President po, dating Senate President, diba, si Chis Escudero, inaasahan sa kanya yung neutrality. Pero lumalabas, mga kababayan, sa mga investigation, may direkta siyang involvement sa insertions. Kasi traditionally, dapat yung Senate President, pati yung Speaker, hindi siya parte ng BICAM. Pero si Chis Escudero, in-insert yung kaniyang sarili sa BICAM. Nakapirma nga po. Then, delikadesa issue, mga kababayan. Wala siyang pagdistansya sa contractor donor. Walang inhibition po sa budget process. So, hindi lang po ito, mga kababayan, legal issue. Moral at institutional crisis din po ito na masasabi natin. Now, dito po tayo sa ating pattern analysis ng kwento ng pangyayari, mga kababayan. Pag pinagsama-sama natin yung 30 million mula sa contractor, legal loophole defense, yung Supreme Court review ng legality, yung 142.7 billion BICAM insertions, 9.1 billion na napunta sa sariling probinsya sa Sorsogon, 5.4 billion na mga proyektos na corner ng donor contractor, yung patuloy nagpagbaha despite the projects na corner, then yung allegations ng corruption or kickbacks amounting to 280 million pesos. Isa pong malinaw na pattern yung lumalabas. Access, then influence, then allocation, then profit, pakinabang. At sa batas, mga kababayan, pag may ganitong pattern, ito po ay probable cause territory. So makikita natin, mga kababayan, sa takbo ng kwento, ang issue kay Chis Escudero, hindi siya simpleng issue po ng donasyon. Ito po ay usapin ng issue sa paglabag sa election law, conflict of interest, posibleng quid pro quo o kaya palit-pabor, issue ng manipulasyon ng budget na ikinagalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos at paggamit po ng kapangyarihan para po sa pribadong interes at kickbacks. So ang tanong ngayon, mga kababayan, kung walang koneksyon, bakit iisa po yung direksyon ng pera, proyekto at benepisyo?
Ngayon, kung walang anomalya, bakit umabot po sa Supreme Court yung usapin? So hindi po ito simpleng donation, yung 30 million pesos. Ang lahat ng ito ay posibleng investment ni Cheese na binayaran po mula sa kabanang bayan. Yan ang simpleng analysis po sa isyung ito mga kababayan. Ano tingin ninyo? Ayan yung report noong July 2025 ng Politico News. Siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Diyan po nanggaling yung ating mga analysis para hindi po maligaw kayo kasi pilit na ginugulo ng kampo ng mga Duterte. Alam naman ninyo kung saan naka-alyansa si Cheese. Pilit nilang ginugulo yung kwento para hindi mapanagot, mga kababayan, siyempre, yung mga dapat managot. Pilit nilang binabaliktad lahat yung kwento. Gustong isabit mismo yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez, yung pangunahing target nila si Martin para i-implicate yung ating Pangulo. Si Martin po, hindi man parte ng BICAM at wala siyang pirma doon. Malinaw yon sa records. Yon ang narrative ng propaganda po nila. Huwag kayong pauuto sa kwento nila, mga kababayan. Tama po? Ayan man lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.